Dumapo na po yung dilubyo dito sa mga congressman na kawatan. Yan po yung dilubyo sa inyo. Ha? Bakit ko po ba nasabing dilubyo? Ayan, ang pag-uusapan natin mamaya. Bago nga yan, ay gusto ko lang po munang ipaabot ang aking mapagpalang pagbati sa lahat ng mga naggagandahan at naggugwapuhan ko mga subscribers. Ayan. At sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Mailayo kayo rito sa mga may virus at mga kawatang mga politiko. Ayan. At balikan na po natin yung mukhang dumapo na dito sa mga congressman at kasama na po dyan ang, ang Senado sa dadapuan or dinapuan na nga ng dilubyo. Ayan. Pag-usapan po natin yan, ha? Okay. Ayon po dito kay Attorney Vic Rodriguez, hindi ko na po kailangan i-play rito. Sapat na yung sasabihin ko sa inyo at yan naman po ay pwede nyong i-check yan doon sa kanyang Facebook Live. Ayan. At ayon nga po dito kay Attorney Vic Rodriguez, subukan nyo raw na magnakaw ng isang manok lang. Yung makita ka ng may-ari ng manok at sisiguraduhin daw niya na diretso ka sa kalabuso. Yan. Pero, pagka itong mga congressman daw ang nagnakaw ng bilyon-bilyon, aba, ang tawag pa raw ay honorable. Honorable na mga magnanakaw. Ayan. At, dangan na rin lang po na sinabi na ng PhilHealth ay ng Supreme Court, kumpirmado na nagnakaw na itong mga animal na ito, di ba? At pinapasauli na nga yung mga ninakaw nilang 60 billion, di ba? Pinapasauli na. So ngayon ay kaya nga po may oral argument sa Baguio sa April 1, 2, and 3. At kaya po pinapadalo itong si Kimbo at saka yung iba pa na mga kawatan. Kasama na po dyan si Tambaloslos. At malamang-lamang kasama na rin po dyan itong si Pandak na nandyan sa Senado na itong si Grace po. Na kung saan siya po mismo ang nagsabi galing po sa bunganga niya kaya inapprove nila yan dyan sa Senado dahil nga po binigyan sila ng kaparte na 5 bilyon. 5 bilyon. 5 baboy. Ay, hindi po manok ha, baboy. Bilyon. Ayan. See? Imaginin mo yan. Kaya ang tawag nila dyan, pagka milyon-milyon ang pinag-uusapan yan, manok. Pero pagka bilyon-bilyon na, baboy na. Ito na ang abangan po natin. At hindi natin sigurado dito kung ito ba ay makakadalo si si Romualdez at saka itong si Kimbo. Dahil ngayon pa lang po ay mukhang may nag-iimpake na. Hindi natin alam kung ito ay tatakas na ito. Kaya nag-iimpake. Kasi dalawa lang po ang pupuntahan yan. Kaya nag-iimpake yan, yung dalawang yan, si Tambaloslos at saka ito si Kimbo, either lalayas, dahil may mga bahay po yan sila sa abroad Talagang yan ang pinagbibili nila. Or, doon sila pupunta sa Muntinlupa. Muntinlupa po. Ayan. Dahil sabi nga ni Kunid, ang sabi nga ni maliwanag na sa sikat ng araw na dapat kalabuso itong mga nagnakaw ng 60 bilyon sa pira ng PhilHealth. Maliwanag. Abogado po yung nagsasalita. Kung tayo lang na hindi naman tayo abogado nagsasalita, hindi ka panipaniwala. Iyan po, abogado na
nabasahan pa po tayo ng mga seksyon na yan eh. Kaya naman, kung inyo pong sana may makapunta doon sa doon sa bahay ni Tambaloslos kayon. Kasi mayroon pong nagpaabot ng mensahe sa atin na si Tambaloslos daw ay may tali sa ulo. Ano nga po ba yung may tali? Bakit nagtali daw sa ulo? Masakit daw po yung sentido. Tapos, nung magtali daw po ng panyo dito sa ulo, mayroon pong luya na pinitpit. Inihaw muna yung luya, pinitpit, dito nilagay sa sentido kasi masakit na masakit pa daw po yung ulo niya. Yan po ay nakarating sa atin. Ngayon, sige, sabihin na natin na totoo man o hindi. Huwag na nating sabihin na totoo yan. Huwag na nating isipin na totoo. Pero iisa lang po ang pakahulugan yan. Ina-advance na po nila yung kanilang drama. Na ano po yung drama? Ganito lang po yung drama. Natatandaan niyo po ba? Or kahit na sino po yung mga may kaso dati. Sabihin na natin ito si Gloria. Gloria Macapagal-Arroyo, di po ba't may kaso? Ano po yung ano po yung ginawa niya? Diyan po siya hospital arrest, nagpa-hospital arrest diyan sa Veterans Hospital. Di po ba mayroong binda-binda dito sa liig? Ilang taon po siya diyan. So, ganito rin po ang mangyayari dito kay Stella Kimbo at saka dito kay Romualdez. Kunwari, masakit na masakit ang ulo kasi nga, malapit na po ang April 1. 1, 2, 3, 3 araw po yan sa Baguio. So, magdadrama. Kaya po itong si Romualdez ay nagtali na ng panyo sa ulo at nilagyan niya kunwari ng luya dito sa kanyang sentido. Kasi masakit na po talaga sa ulo. Isipin, yung 60 billion na ibabalik mo sa PhilHealth at kung yan ay nilaspag na nga nila ng nilaspag, bili ng Hermes, bili ng relo na Rolex, mga ganon, bili ng van na artista van, bili ng helicopter, bili ng aeroplano, aywan ko kung may babalik pa silang 60 billion. Ayan. So, ang kapal naman ng pagmumukha ninyo pagka nandyan pa kayo. Ikaw, Grace po. Sa iyo nang galing yung binigyan kayo ng 5 billion mula dyan sa PhilHealth na yan. Kaya nga, pinasan ninyo yan dyan eh. Diba? Ito pa. Mismong si Kwan, alamin nyo na lang po, ayoko na po mag-play rito, alamin nyo na yung interview ni Senadora Villar, Cynthia Villar. Ano po yung sinasabi niya? Kaya raw nagmamadali yung mga congressman na yan na i-impeach agad itong si BP Sara dahil nga po may pinakinabangan. Senador na po ang nagsabi niyan. Hindi po tayo, nire-relay ko lang po doon sa mga hindi pa nakakaalam. Di ba? Senador na nagsabi. So, ngayon, hindi pa ba ako maniniwala doon? Kaya nga po ang sinasabi po natin dito, hingin na po natin yung kanilang voluntary na tumalon na lang po sila dyan sa flyover sa EDSA. Yun po ang hihilingin natin. Pero bago po yan, ay mayroon po akong konting palaro dito sa Birana Live Studio TV. Kasi nga po, doon sa John Birana Vlogs, doon sa second account natin, ay purely, lang yon, yung nagkukan tayo. Nagra-raffle tayo doon ng dalawang tao ang mabubunot doon sa pangalan na nasa timba. At yun po ay tig sa 10,000 po bawat tao. At dito naman po sa atin dito, katuwaan lang po ito. Isusuot ko po itong sunglass ko at
kung sino po yung mauunang mag-comment ng kung ano pong brand itong sunglass ko. Ayan. Kung sino po yung mauunang mag-komenta kung anong brand, mayroon po kayong load na 200 pesos. Ayan. Di ba? Ay! Oh, yan lang po. Para naman po, ito naman sa mga ating mga regular viewers po, ay parang naaawa naman po talaga ako dahil nga unang-una, alam ko naman po na pinagkakagastusan nyo po yung load ninyo para lang po panoorin yung pinakagwapong vlogger din sa Pilipinas. Oh, di ba? Joke lang po yun. Joke lang. Yan po. Doon po sa unang makakapag-comment kung ano po itong pangalan or brand po nitong sunglass ko. Huwag po kayong mag-iisip. Ito, bibigyan ko na ko meron po yan may nakasulat po yan dyan. Titingnan ko lang, pero naka-display po yan dyan. Nandito po yan. Either, hindi ko pa alam eh. Ito po. Ito. Ito po, nandito po sa kanan, nandito ha. Ayan. Nandito po sa kanan yun nakasulat. Tingnan ko kung maliwanag pa yung mata niyo. Ayan. Huwag po kayong mag-iisip or bibigyan ko na po kayo ng tip. Ha? Ito pong brand ng sunglass ko, ito po mismo sunglass ko, ay huwag nyo pong ipapares dito sa mga ibang sunglass na mumurahin kagaya ng Ray-Ban. Huwag na po, tanggalin nyo na po sa isip niyo yung mga Ray-Ban na yan o ano pa mga brand yan na yung mga branded na masabi rin natin mamahalin pero pipitsugin pa rin. Ayan. Nandyan po yan ha. Ngayon, magsa-side view na rin ako dahil mayroon din po sulat yan sa side view ko. Yan, dito. Ayan po, nandiyan oh. Ayan oh, magkabila po yan. Ayan. Ayan oh, may sulat po yan. Kaya, huwag niyo pong ikukumpara yan doon sa mga sunglass ng mga congressman. Kung sino man naman nagsasunglass dyan, congressman ng mga sunglass ng mga senador, wala po yan sila nito. Wala. Kaya nga, ganun na lang yung pagnanakaw nitong mga ito kasi nga gusto talaga nilang mabili yung mga kailangan nilang mga mamahalin para makatapat nila itong sunglass ni Birana. Kaya ganun na lang po magnakaw itong mga ito eh. Di ba? Yan po at mayroon po kayong 200 na load. Ano? Mag-comment lang po kayo dyan. At babasahin ko po sa bukas po. Kasi mag-upload ako, babasahin ko po kung sino yung nakapag-comment ng tama na brand itong sunglass ko. Ayan. Diba? Maliwanag po ba? At magbibigay po ako ng load sa inyo. At hindi ko na rin po, saka ko na po papahulaan kung magkano naman ang presyo nitong sombrero ko. Ayan. Pero kung na lang, saka na. At marami tayong pamulan. Gawin po natin regular itong pamimigay ng load sa inyo. Para po sa ganun ay magkaroon naman kayo ng bawi dito sa panonood dito sa walang kakwinta-kwinta kong vlogs. Ayan. Maliwanag na po ha. I-comment lang po dyan kung anong brand nitong sunglass ko. At saka nandyan po yan. Oh, ayan. Nandyan din po yan. Oh, ayan. Okay na ba? Tatanggalin ko na po. Ayan. At ang sisiguraduhin ko po sa inyo, wala po yan sa mga suot ng mga politiko rito. Wala po. Ang sisiguraduhin ko sa inyo, mga suot lang nila dyan, siguro mga nagkakahalaga lang ng mga, kung may 500,000,
Hanggang ganun lang ang mga suot nila mga yan. Kaya nga po, wala silang katigil-tigil na magnanakaw para gusto nilang maungusan ako. Yan po yan. At baka po dito maglabasan na yung mga kamuting dilaw dito. Pagka ako ginanahan dito sa mga animal na ito baka papupuntahin ko na lang kayo rito at bibigyan ko na lang kayo instead na pag nakawan nyo ang PhilHealth na napakaraming mga kababayan natin ang may sakit. Ito pala, for your information sa lahat po ng ating mga kababayan. Seryoso po ito. Ang pangarap pala yan ay dating President Duterte. Kaya nga po mayroong universal tawag dito, universal health care na ginawa po nung panahon ni Pangulong Duterte. Kasi ang plano po niyan, zero na po yung babayaran ng ating mga may sakit na kababayan. Tingnan, napakaganda yung universal health care na yan na ginawa ni President Duterte nung panahon niya. Ngayon, ang nangyari, sa halip na itong pira na dapat dito sa ating mga kababayan na wala na silang babayaran sa ospital, zero na. Pag na-confine ka, wala ka nang alalahanin. Wala ka nang babayaran. Ngayon, ang nakikinabang itong mga kawatan na ang lalakas pa sa kalabaw itong mga hayop na ito. Tingnan nyo ang tiyan ni Tambaluslos. Sasabog na sa kalalamo ng kwarta. Ito naman si Kimbo, nagkakahika-hika na sa kalalamon din ng Rolex at saka Hermes. Hindi na po niya sinusuot yung kanyang Rolex. Nilalamon na po kaya nagkahika-hika. At ayon dito sa ating impormasyon ay hanggang ngayon ay inaatake pa rin ho ng sika. At itong si Kikwan na ito, si Tambaloslos, ay umatake raw yung migraine ng mga gago. Hindi na sumabog yung mga ulo ninyo. At sumabog yung mga baga mo para tuluyan na kayo, mga hayop kayo. Grabe. Pero ang inaantay po natin ngayon, hindi natin, antayin po natin mga kababayan ko sino yung may tatabla ng hiya dito. Unang-una, ito na lang bibigyan natin example. Sa kapitbahay ninyo, naabutan ninyo yung inyong kapitbahay na ninakaw yung halimbawa, cellphone ninyo or anong paman dyan, or pitaka. Hindi ba't pag kayo nabawi ninyo, hiyang-hiya na magpakita yan? At hindi na magpapakita yan, lalayo na lang yan. Yan ang aantayin natin dito kung mayroon pang gano'n na tatabla ng hiya dito sa mga congressman na ito at saka dito sa Senado na ito. Yan po ang aabangan natin kung mayroong tatabla ng hiya. Kasi ang pagkakaalam ko dito ay hindi lamang mga balat ng talaba ang mga mukha niyan, talagang para pang mga tabla yung mga mukha niyan. Pwedeng lampasuhin. Sarap ko nen. Tingnan natin kung mayroong tatabla ng hiya dyan. Yung sasabihin ng Supreme Court sa iyo, hoy, isauli niyo ang pira na yan. At yan ay pira ng PhilHealth yan. Kulang na lang sabihin ng yung Associate Justice na isauli niyo yan kasi ninakaw niyo. Kulang na lang yun na sabihin Sa kulang na lang din sabihin na magnanakaw kayo. Kaya mali ba na sabihin ko dito na kayo ay mga nuknukan ng pagiging kawatan. Nuknukan pa ng kabubuhan. Ay nako, grabe. Ano pa mangyayari dito sa mga kababayan ko na hanggang ngayon ay nagtitiis ng kagutuman dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya nga po kahit paano ay nadadalaw natin yung mga yan. Pero hanggang doon lang po ako. Pero kung gusto ninyo na patunayan sa inyo, sumama kayo sa akin nang makita ninyo kung
ilang libo yan. Sabi ko, yung dating 1,000 dati, triple. May dagdag pa. Kasi kada punta namin doon, naglalapitan yung iba na kami rin po, wala rin kaming masaing. Matatanggihan mo ba yon? So, ibig sabihin, padagdag ng padagdag. Okay lang sana kung itong kinikita ko rito sa YouTube channel ko ay sarili ko, hindi ko po wini-withdraw ito kasi sinabi ko na po ito na hindi po akin ito kundi dito sa mga subscribers ko at pinaninindigan ko lamang po yung sinabi ko. Ngayon saan ko kinukuha ngayon yung pinamimigay ko? Ay di malamang doon sa budiga ko. Alam nga namang kukunin to sa bulsa ko ay hindi po magkasya dito sa bulsa ko. Pangalawa, allergy ako maghawak ng pera. Yan pa pala yung sinasabi kong allergy, napakayabang ko raw. Yung sinasabi ko, ay kung yun ang totoo anong pakialam mo? Hindi ako humahawak ng pera. Puro card ang gamit ko, Kahit saan ako pumunta na anong mambilhin ko, pakita ko lang yung card ko, ayan na, bayad ko na yung gusto kong kunin. Ganon ka, ayoko na magsalita pa. Pero kayo, mga kawatan kayo, mga hayop kayo, ni magpaulan man lang kayo ng tulong dito sa ating mga mahihirap na kababayan, hindi nyo magawa. Talagang dinadapaan nyo. Bawat sintabos, dinadapaan nyo. Mga kayo. Mga unggoy kayo, mga hayop kayo. Ganyan yung mga unggoy Butid-tid na yung pisngi. Hala, sige pa rin ang lamon. Ganyan kayo. Ayan tuloy, na nagkahika-hika na kayo. At tignan natin, baka bukas makalawa, baka tigok na ito. Ang matindi nga nito, sabi ko nga, yung nagkokondisyon na para sa ganon ay hindi makapunta sa Baguio sa oral argument ng Supreme Court. Sabihin ko sa inyo, isa pa, hindi lang si Gloria nangyaring ganyan na may kaso. Di ba? Akala mo may bali yung liig ay hindi pa pinipilipit, may bali na. Ito si Irap, di ba? Dahil may kaso din ng plunder. Presidente yan. Bakit nakulong siya dyan? Pero hospital arrest nga lang. 5 taon dyan yan. Nung una, kasama pa dyan yung anak niya si Jinggoy. Kasi convicted din po yan di ba? Kasi nung kwan yan, actually wala namang kwan yan, wala namang sakit noon si Irap. Kagaya ito mangyayari dito kay kwan, kay Romualdez na may migraine daw, kaya masakit ang ulo. Ay kahit naman wala ka migraine, kung ganyan ang kinakaharap mong kaso ngayon, nasa pinsapin ang kaso mo, talaga sasakit ang ulo mo. Itong si Irap, wala namang kasakit-sakit dyan, pero ang ginawa niya, may kinakotsaba siya na doktor dyan para lagyan ba ng pito. Yung pito, yung nakikita niyo sa bisikleta, yung pito, yung nilalagyan ng hangin, yung binubumba na ganyan, dito yung pito, bubumbahin mo ganyan. Matitigas na yung gulong mo ng either bisikleta, kotse, or motorsiklo. Pito nga, pito ang tawag doon. Nagpatanim siya ng pito doon sa bayag niya. Tapos, pinabumbahan niya kay Jinggoy. Lumubo. Lobo yung bayag niya. Ngayon, mayroon siyang dahilan na i-hospital arrest. Ito talaga mga panito Napakasarap na lang mang-asar ngayon. Wala, sa halip na mabuisit ako ngayon, ayaw ko na mabuisit dahil tumatanda ako, paka nakakapagmura ako, tumatanda ako Sa halip na, imagine nyo 176 ko na.
Sa December. 176 ko na. Imaginin mo yan. Tapos gagalit-galitin ko lang sarili ko, di tatanda ako ng husto. Tingnan mo nga, 176 ko. Ikumpara nyo dyan kay Enrile, na 100 years old lang yan. Bangingi na. Pag nagsalita yan, halos 1 kilometro ang haba bago masundan yung salita niya. 100 years old lang yan. Pero, huwag ka. Kahit mamatay na, sige pa rin ang trabaho niya. Nagtatrabaho pa rin. Katunayan, siya ang legal counsel ni Bangag. Talagang ayaw bumitaw. Tingnan, bangingi na. Yan yung resulta ng mga kawatang tao madaling tumanda. Yan yung resulta ng mga gago at mga tarantadong mga tao madaling tumanda. Tingnan nyo ako, hindi ako gago. 176 ka na. Di ba? Sige nga. May kulukulubot ng kaunti, pero, yung, sino ang pwede nyong wala kayong ikukumpara sa akin. Kasi unang-una, sabi ko nga, wala. 176 ko na. Pero, subukan nyong rekomendahan ako ng kwan. Ng mga 16 years old na magiging girlfriend. Joke lang po yan. Joke lang po. Joke lang po yan, ha? At, total, sige, medyo matagal tayo eh. So, puputulin na po muna natin. Ibalik lang po natin dito sa sunglass ko. Ayan. Dito po sa sunglass ko, titigan nyo pong mabuti kung ano po ang brand nitong sunglass ko. Nandito po yung sulat. Nandito yung sulat. Ayan o. Nandito ang sulat. Baka sakaling maaninag pa ninyo. Ha? Pagka na-comment po ninyo dito sa bidyong ito, yung tamang sagot ay i-announce ko po rito bukas kung sino yung nakasagot ng tama. At mayroon po kayong 200 na load. Ayan. At doon naman po sa John Birana Vlogs, doon po ay naman po doon ang mechanics naman noon ay mag-subscribe kayo dito sa dalawang channel, Birana Live Studio TV at saka doon sa John Birana Vlogs. Pagkatapos niyo mag-subscribe, screenshot ninyo at ipadala niyo doon sa messenger ng Tareq Hassan Mirza. Pagka naipadala nyo po yan, ay masasali na po, kung tama yung inyong pag-subscribe, masasali na po yung inyong pangalan at yung kagaya ng nirorolyo na po yan, sinusulat na po agad-agad yan. At nilalagay mo na po sa timba. Kaya nga po, tuwing tanghali po yan ang upload ko ng pre-raffle draw. Baka po sakaling madali ninyo. At yun naman po, at saka kasi pagka na-reach na natin itong 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV, ay magbibigay po ako ng grand prize na 1.5 million pesos. Ayan po. So, tapos na po tayo, ha. Brand lang po ang hinihingi ko dito sa aking sunglass. At ganun lang po kasimple. At aaraw-arawin po natin yan. Kagaya halimbawa, marami. Basta, sunod-sunod na po yan. Basta 200 po ng 200 doon sa tamang makasagot. At sa unang makasagot, 200 pesos po na load ang ipapadala ko. So, ayan po, abangan po natin na ito pong mga sangkot, hindi lamang po si Romualdez, hindi lamang po si Kimbo. Kasama na po dyan lahat yung sino dyan, basta yung mga nagparte-parte. Saka imaginin mo, baka ito ay pinamigay na dyan sa mga pumirma
doon sa gustong ma-impeach agad-agad si Sara Duterte. Ay, ang alam po natin ay 150 million yata. 100 ba o 150 million, ganun. Hindi ko po sure. Pero ang alam ko, 150 yata. At sinabi po yan ni Senador Cynthia Villar. So, abangan po natin. Baka po, ngayon ay dahil nag-iimpake na po sila, hindi natin alam kung nag-iimpake sila para lumipad na or nag-iimpake na sila dahil alam nila na makukulong na sila. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nitong ating walang kakwenta-kwentang video. At sana manawari ay pagpalain kayo ng ating Panginoon, gumanda, gumawa po yung mga pangit, at siyempre, ang pinaka-importante doon, yung swertihin kayo. Ayan, maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.